everyone! Welcome po muli sa aking channel. Dito po sa CM Simple Tips. Kung hanap niyo po yung mga tips na pwedeng makatulong sa inyong pamilya, trabaho, para ma-improve at para ma-inspire muli ang inyong mga sarili. Ito po ang channel na para sa inyo. Sa mga tatamaan po ng topic today, isa lang po ang masabi ko sa inyong lahat, kaibigan. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. At sa patuloy na ayaw magpatama at patuloy na umiilag, darating din ang oras mo, kaibigan, at tatamaan ka din. Ang topic natin for today ay tungkol sa self-fulfillment. Feeling mo na di ka satisfied at masaya, feeling mo na wala kang natatapos o na-accomplish sa iyong buhay kahit nasa iyo na ang lahat. Siguro marami ang makaka-relate sa topic na ito. Ito, kaibigan, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Maraming mga tao sa ating paligid, nandiyan ang ating pamilya, kaibigan, kamag-anak, kasama sa trabaho na nagsasabi na sa kanya na ang lahat. Tulad ng may magandang trabaho, malaking sweldo, may mabait na pamilya, may sariling business, may kotse, may sariling bahay, may mga investment. Ang mga anak nag-aaral sa mga gandang eskwelahan, kumakain ng masarap, nakapag-travel sa iba't ibang bansa, nakakabili ng mga mamahaling damit. Pero, ang tanong, kaibigan, kasi ang Simple Tips, kahit nasa iyo na ang lahat ng bagay, bakit di ka pa rin masaya at satisfied? At feeling mo na wala kang self-fulfillment sa iyong buhay. Sino ang nakaka-relate dyan at sino ang nakaka-experience ng ganyan ngayon? Tumatama ba sa iyo, kaibigan? Marami din mga tao sa ating paligid na nakikita natin na salat sila sa karangyaan, kayamanan, sa material na bagay, pero makikita mo na masaya at satisfied sila sa kanilang buhay. Nakukuha pa rin nilang tumawa, ngumiti, maging masaya at magpasalamat sa ating Diyos kung anong meron sila. Sila pa ang di natin nariringgam na mga reklamo. Yung iba nga natutulog lang sa lansangan gamit na higaan ay isang karton. Yung iba yung mismong tinutulak nilang kariton na panghanap buhay ay doon din sila natutulog. Yung iba nakatira lang sa ilalim ng tulay. Yung ibang bata nag-aaral sa tabi ng poste na may ilaw dahil wala silang kuryente sa kanilang tahanan. Pero ang mga taong ito, makikita mo pa rin sa kanila ang kasiyahan at pagiging satisfied sa buhay nila. Diba kadalasan kung sino pa ang sagana sa kayamanan, sa material na bagay ay sila pa ang nariringgan mo ng maraming reklamo. Tinatamaan ka ba, kaibigan? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Ang tanong, bakit kaya ganun pa rin ang feeling mo, kaibigan? Kasi ang Simple Tips, kahit nasa iyo ng lahat, tulad ng kayamanan, kasikatan, impluwensya, bakit di ka pa rin masaya at satisfied at feeling mo na wala kang natatapos o self-fulfillment sa buhay mo? Di ba minsan may nababalitaan tayong mga sikat na artista, may yaman na tao, may impluwensyang tao na kinitil ang sariling buhay o nagpakamatay. Bakit niya ginawa yon? Dahil feeling niya na may kulang pa. May hinahanap pa siya para masabi niya na masaya at kontento na siya. Kaya di sapat ang kayamanan, kasikatan, impluwensya na meron siya o meron ka. Kung kayo ang aking tatanungin, kaibigan, ka-CM Simple Tips, may idea ka ba kung ano ang kulang sa'yo para maging ganap ang iyong kasiyahan at masabi mo na satisfied ka na kung anong meron ka ngayon sa buhay mo? Kung sinasabi mo, kaibigan, na halos lahat ng bagay ay nasa iyo na, pero di ka pa rin masaya at satisfied at feeling mo na yung self-fulfillment ay di mo maramdaman, siguro may isa ka pang kulang, kaibigan, at yon ang di mo pa nagagawa o sinusubukan o maaring nagawa mo na pero wala sa iyong puso kundi sa nguso lang. Ibig sabihin puro sa salita lang at kulang o wala sa gawa. Ano kaya ang kulang, kaibigan? Kasi ang Simple Tips, may idea ka na ba? Ang kulang ay yung papasukin mo ang Diyos sa bawat area ng iyong buhay. Kaya ganyan ang pakiramdam mo ngayon, kaibigan, kasi ang Simple Tips sa parang di ka kompleto, konting problema lang, konting hirap lang. Para sa iyo ito ay napakabigat na, parang isang puzzle na binubuo. Hanggat hindi mo nakukumpleto at di mo nakikita yung parte ng puzzle na nawawala, ang feeling mo ay di ka masaya, satisfied at fulfilled sa buhay mo. Diba? Parang pagkain, kapag nagluluto ka, kapag kulang sa sahog o timpla ay di ka satisfied sa lasa ng pagkain.
hindi ka nasisihan, iniisip mo na may kulang, feeling mo na di mo na fulfill, na meet o nagawa yung lasa na gusto mo. Kahit anong marating at ma-achieve mo sa iyong buhay at kahit anong award, parangal o medalya ang nakukuha mo, hindi mo mararanasan, kaibigan, kasi ang Simple Tips ang tunay na kasiyahan, ang feeling na satisfied at pagiging fulfilled sa buhay mo. Pero kung design sa iyo ng Diyos ang sinusunod mo, ang ginagawa mo ay siguradong mararanasan mo ang tunay na kasiyahan at mararamdaman mo ang self-fulfillment na hinahanap mo. Nakukuha mo ba, kaibigan, ang sinasabi ko? Hanggat hindi ka naka-align, kaibigan, kasi ang Simple Tips sa ginawang design sa iyo ng Diyos ay talagang di ka sasaya, di ka magiging satisfied at fulfilled sa buhay at laging may kulang. Parang ganito, kaibigan, sinabi ng Diyos na mahalin mo ang iyong kaaway o kagalit, pero hindi mo ito sinusunod, di mo ito ginagawa. Para sa iyo, sa tingin mo ay okay yun, pero dahil doon, hindi ka magiging masaya at satisfied sa iyong buhay dahil may galit ka sa iyong puso. Ang kulang sa iyo ay magpatawad. Tulad ng ginawa ng Diyos sa atin, pinatawad niya tayo, kaya naramdaman ng Diyos na nagawa niya ang kanyang misyon o na-fulfill niya. Kaya kahit masakit ang naranasan niya, ay ramdam niya ang self-fulfillment sa kanyang puso. Ito, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Marami ka bang kayamanan, kaibigan, kasi ang Simple Tips, pero yung kayamanan mo ay nakatago lang, di mo ginagalaw, kahit sarili mong pamilya ay ayaw mong tulungan. Gusto ng Diyos, yung blessing na natanggap mo o nakukuha mo ay dapat ibinabahagi mo sa iba, sa iyong kapwa. Kaya nga, binigyan ka ng sobrang pera, maraming business, para i-share mo sa iba. At dahil ginagawa mo ang design sa iyo ng Diyos, kahit di ka mayaman, kahit salat ka sa material na bagay, sigurado ako, kaibigan, kasi CM Simple Tips, magkakaroon ka at mararamdaman mo ang tunay na kasiyahan at pagiging satisfied at mararamdaman mo ang self-fulfillment sa buhay kapag inuuna mo lagi ang Diyos. Kapag puro sarili mo lang ang inuuna mo, ang minamahal mo, kaibigan, at di ka marunong magpahalaga sa ibang tao, di ka talaga makakaranas ng kasiyahan at pagiging fulfilled at satisfied sa iyong buhay. Nakukuha mo ba, kaibigan? Ngayon, ibibigay ko na ang mga tips sa inyo. Ang tanong, saang area ng buhay mo dapat papasukin ang Diyos para ma-feel mo ang self-fulfillment at pagiging masaya at satisfied ka sa buhay? Tip number 1, unang area, sa iyong kayamanan, kaibigan. Ibig sabihin, kaibigan, kasi CM Simple Tips, kung ikaw ay kumikita ng malaki, ibahagi mo ang iyong kayamanan sa mga taong nangangailangan dahil ito ang tunay na makapagbigay sa iyo ng kasiyahan at pagiging satisfied at fulfilled sa buhay. Nagiging masaya ka ba kung ang kayamanan mo ay nakatago lang at naluluma lang sa loob ng alkansya? Nakatago lang sa bangko, kaibigan. Ang tanong, bakit ka ba kumikita ng malaki? Kanino ba nanggagaling ang talento, karunungan at kakayahan mo? Iba sa ating Diyos, kaya dapat ay binibigay mo ang para sa Diyos bilang pasalamat sa Kanya. Parang ganito, kapag bagong sweldo ka, di ba, nag-aabot ka sa parents mo bilang pasalamat sa kanila. Ganon din sa ating Diyos. Kuha mo, kaibigan, dahil ang karakter ng ating Diyos ay mapagbigay, mapagmahal, handang magsakripisyo para sa iba. Diba? Binigay niya ang kanyang buhay, nagpapako siya sa krus dahil para sa kanya, doon siya magiging masaya at satisfied dahil natupad o natapos o napulfilled niya ang kanyang misyon na tubusin ang tao sa kasalanan. Ang tanong ko sa iyo, kaibigan, CM Simple Tips, kaya mo bang i-raise o i-share sa iyong kapwa kung anong meron ka ngayon? Tip number 2, pangalawang area, yung interest mo, kaibigan. Ibig sabihin, kaibigan, kasi CM Simple Tips, lahat ng gagawin mo at magiging desisyon mo sa iyong buhay ay dapat ay lagi mong i-consider ang Diyos o i-konsulta sa Diyos kung ito ba ang gusto niya para sa iyo. Tulad sa iyong trabaho ba ngayon o yung ina-apply mong trabaho ay sa tingin mo ay approve ba sa ating Diyos o approve lang sa iyo? Nagtanong ka ba sa Kanya kung makakabuti ba sa iyo o sa iyong pamilya yung trabahong papasukan mo? O dahil nakita mo na malaki ang sweldo, kahit illegal ay okay lang sa iyo dahil ang iniisip mo kapag malaki ang iyong sweldo ay yun ang makapagbigay sa iyo ng kasiyahan, magiging satisfied at magbibigay sa iyo ng self-fulfillment. Kaya ang nangyayari, kaibigan, ay kabaligtaran. Mas lalo kang di nakakaramdam ng kasiyahan at pagiging kontento kahit ubod ng laki
ang sweldo mo dahil ito ay taliwas sa gusto ng Diyos para sa iyo. Nakukuha mo ba, kaibigan? Kaya importante na lagi mong kinoconsider ang Diyos sa lahat ng desisyon, interes at plano mo sa iyong buhay. Dahil siya ang nakakaalam kung ano ang tunay na makapagbigay sa iyo ng kasiyahan at pagiging kontento. Tip number 3, pangatlong area, ang iyong relasyong kaibigan. Anong ibig sabihin, kaibigan? Kasi ang simple tips, kung ikaw ay may asawa na, kailangan ay isama nyo ang Diyos sa inyong pagsasama, sa inyong relasyon. Ganon din kung ikaw ay may negosyo, kailangan ay isama mo din ang Diyos sa iyong negosyo. Sa lahat ng pagkakataon, dapat ay kasama mo siya o gagawin mo siyang partner. Ibig sabihin, kaibigan, kasi ang simple tips, kailangan mong magkaroon ng personal na relasyon sa ating Diyos. Hindi mo kakayanin, kaibigan, na hiwalay ka sa ating Diyos dahil limitado lang ang ating kakayanan at kaalaman. Kaya kapag may nangyaring di maganda sa iyong negosyo, sa inyong relasyon bilang mag-asawa, relasyon bilang magkaibigan, ay nakakaramdam ka agad ng di ka masaya at di ka satisfied. Pero kung ikaw ay may tunay na relasyon sa ating Diyos, kahit anong mangyari pa sa iyong negosyo, malugi man ito, mawala man ito sa iyo, dahil alam mo na may mas magandang plano ang Diyos sa iyo at alam mo na hindi ka niya pabayaan. Mananatili ka pa rin masaya, fulfilled at satisfied sa iyong buhay. Nakukuha mo ba, kaibigan, ang sinasabi ko? Tip number 4, pang-apat na area, sa iyong schedule or time, kaibigan. Ibig sabihin, kaibigan, kasi ang simple tips, paggising at pagmulat pa lang ng iyong mata sa umaga ay unahin mong kausapin ang Diyos. Hingin mo sa Diyos na anuman ang mangyari sa araw na ito, sa iyong work or business, na manatili kang masaya at satisfied sa buhay. May ma-accomplish ka man o wala sa araw na ito, may matanggap ka mang blessing o wala, may customer ka man o wala, may benta ka man o wala sa araw na ito, hilingin mo sa Diyos na mas magpakilala pa siya sa buhay mo. Sa ganon, di ka makakaramdam na di ka masaya at di ka satisfied sa araw na dumaan sa'yo. Nakukuha mo ba, kaibigan? Tip number 5, pang-limang area, sa iyong mga problema, kaibigan. Ibig sabihin, kaibigan, kasi ang simple tips, kapag ikaw ay dumadaan sa bagyo ng iyong buhay, tulad ng nalugi ka sa negosyo, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng mahal sa buhay, naghiwalay kayo ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, ng asawa mo, at marami pang iba. Ang dapat mo unang gawin, kaibigan, ay kausapin mo ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kadalasan kasi ang Diyos ang huli nating nilalapitan. Kapag ang Diyos ang una nating nilapitan, yung mabigat na nararamdaman mo, ito ay gagaan na di ka makakaramdam, na di ka masaya at di ka satisfied sa buhay mo. Dahil bibigyan ka ng Diyos ng peace sa puso mo at bibigyan ka niya ng wisdom kung paano mo masosolve ang iyong problema. Kaya minsan may nakikita tayong mga tao na kahit ang laki-laki na ng problema ay nakukuha pa rin maging masaya at ngumiti sa buhay dahil alam nila na mas malaki ang Diyos sa kanilang mga problema. Diba, may story sa Bible na nakatulog si Jesus ng mahimbing sa bangka at habang mahimbing na natutulog si Jesus ay siya rin paglakas ng bagyo na tumatama sa kanilang bangka. Ginising si Jesus ang isa sa kanyang mga alagad dahil natatakot na sila. Ano ginawa ni Jesus? Siya'y tumayo at sinabi niya ang alon sa dagat at hangin na kumalma at ganun nga ang nangyari. Kaya kung gusto mo, kaibigan, kasi ang simple tips na maging masaya at satisfied at fulfilled kahit may problema, tumawag ka lang sa Diyos. Ito pa, kaibigan, kung ikaw ay yung taong makasarili, puro sarili mo lang iniisip mo, talagang di ka magiging masaya, satisfied at di mo maramdaman ang self-fulfillment sa iyong buhay. Kuha mo ba lahat, kaibigan, ang mga sekreto kung paano magiging tunay na masaya, satisfied at feeling na fulfilled sa iyong buhay? Tinamaan ka ba, kaibigan? Isa lang ang mga sabi ko sa iyo, mabuti nga sa iyo at tinamaan ka na. Ibig sabihin ngayon ay alam mo na ang tamang attitude at tamang response sa iyong mga problema. Para mas lalo ko patamaan, kaibigan, panoorin pa ang mga ibang video ko. Sa mga na-open po ng topic na ito, ang mga sabi ko lang po ay bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Mga gusto pong mag-comment, mag-share na kanilang experiences, opinion tungkol po sa ating topic today, gamitin lang po ang comment section, pakilagay po ang inyong pangalan, para mabati ko po kayo sa next video ko. Lagi po natin tandaan, kapag may problema, unahing lumapit sa ating Diyos dahil mas malaki ang ating Diyos sa ating mga problema.
Kayang-kaya niyo itong ayusin. Kailangan lang ay manampalataya tayo sa Kanya. Kung nagustuhan niyo po ang topic today, pakibigyan po ako ng comment, tulad po ng like, ng heart, at kung na-inspire o na-encourage o tinamaan po kayo ng video ito, pakishare po sa iba, sa inyong kapitbahay, sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, kasama sa trabaho para ma-inspire din po sila. At kung na-inspire po kayo, mas-subscribe na. Pakiclick po ang subscribe button, pasama na po ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong inspiring video ko. Maraming salamat po muli sa CM Simple Tips Family sa inyong panonood at oras. Magkita-kita po tayong muli sa ating channel dito po sa CM Simple Tips. God bless. Keep safe. See you soon. Bye.